Delightful Sabbath po sa inyong lahat. Kayo po ba ay handa pang makinig ng salita ng Diyos? Amen. Sabi, ang pananampalataya raw ay lumalaki habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. So, kaya patuloy po nating pakinggan ng salita ng Diyos upang lalo natin siya makilala at matutunan nating pagtiwalaan, no, ng ating buhay. So, napag-aralan po natin sa mga nakaraang araw, Sabat, na itong si Absalom ay kinuha by force ang kaharian ni Haring David. At sa chapter 18 po na pag-aralan din natin na itong si Absalom ay napatay. Sino pumatay sa kanya? Sila Joab po, no? Habang siya ay nakabitin sa isang puno. Siya po ay namatay sa sa murang edad. Bata pa po siya. Wala pa nga siyang asawang nabanggit, walang anak na nabanggit na mapagpapasahan ng hindi niya magandang legacy na tinatawag. Kaya katotohanan po na ang pambabastos at hindi paggalang sa mga magulang ay hindi acceptable sa mata ng Diyos. Hindi katanggap-tanggap po ito. Kaya naman si Absalom namatay without proper and honorable burial, no? Hindi siya nilibing ng maayos ng kagaya sa mga hari. Kasi hindi naman siya considered na hari sa harap ng Diyos. Sabi nga sa 2 Samuel 18:17, kinuha nila ang bangkay ni Absalom sa pagkakasabit, inuhulog sa isang malaking hukay sa kagubatan at tinabunan ng mga bato. No? Bato pa, no? Ibig sabihin, parang binato pa yung mukha niya ng bato, hindi tinabunan ng lupa. Masakit po talaga ang pangyayaring nangyari dito kay Absalom. Ito yung pagpapatunay na ang di paggalang ng mga anak ay ang mga batang hindi gumagalang ay hindi deserve na bigyan din ng parangal. Sa chapter 18 po ay natapos natin na nalaman po natin si David ay nalungkot sa pagkamatay ng anak niya. At namighati po siya sa bagay na yon. So, tayo po ay nasa next chapter na, chapter 19 ng 2 Samuel. Dito po ay si Haring David ay patuloy pong nagmo-mourn or naghihinagpis, nalulungkot. At malalaman po natin sa ating pag-aaral na ito kung sino po ang nagpasipay sa kanya o nagpatahimik sa kanyang kalungkutan. So, simulan po natin sa verse 1 to 4. Sabi po rito, may nagbalita kay Joab na umiiyak at nagluluksa ang hari sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't napalitan ng pagluluksa ang dapat sana'y pagdiriwang dahil sa pagtatagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga kawal na labis na dinamdam ng hari ang nangyayari sa kanyang anak. Dahil dito'y tahimik silang pumasok sa lungsod na parang mga kawal na nahihiyang magpakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Tinakpan ng hari ang kanyang mukha at umiyak ng malakas, Absalom anak ko, Absalom anak ko. Actually, wala naman pumaagaw ng kanyang anak na si Absalom, no? Pero angkin siya na angkin. So, kahit na ang tropa nitong si David ay victorious sa kanilang labanan, hindi natago nitong si Haring David ang kanyang sadness, ang kanyang kalungkutan. Well, it is natural for a father na umiyak deeply sa pagkamatay ng kanyang anak. Pero bilang isang leader, bilang isang hari, hindi niya dapat ginawa 'yon. Dapat dapat itinago niya ito sa kanyang mga tao, no? Kaya nung nalaman ito ng mga kawal niya na nagtagumpay, ang mga tao niya po ay nakiramay, nakisimpatya sa kanya. So, the first lesson that we're going to take away is the word morning. No? Hindi po yung umaga, kundi pagluluksa o nagluluksa. So, yung
victorious mighty men of David ay naging sensitive enough, no, sa na dapat ay celebration na gagawin nila, ginawa nila itong pagluluksa o mourning. So pag-ingatan po natin yung salita ng Diyos na makikita natin dito sa Galatians 6:2. Ang sabi po, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So sa ating paglakad sa mundong ito, no, dapat yung compassion, yung love, yung selflessness ang maging gabay natin na sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos. At sama-sama nating ipakita yung kaliwanagan na binibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pakikiramay natin sa ibang tao, no? At magtulungan daw po tayo sa kabigatan ng iba. Sa pagkakataong ito, si Haring David bilang leader nila ay nabibigatan. Imbes na magsaya sila, nakiramay sila, no? Nag-mourn din sila. At hindi nila ginawa, ay magtago na lang tayo. Huwag natin pakita kay Haring David na nagsasaya tayo kasi mainggit siya. Hindi po nila ginawa yun. Kundi, nung nalaman nilang may kabigatan si David, nakiramay po sila. Sabi po sa Ecclesiastes 7:2, mas mabuting pumunta sa bahay ng nagluluksa kaysa sa bahay ng may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakadaring mamatay. So hindi po ibig sabihin dito na iwasan natin yung pagpunta sa mga bahay na may mga celebration, no? Actually, ang buhay po ay dapat natin pinagdiriwang sa araw-araw dahil ito'y pagpapatunay ng kabutihan ng ating Diyos. Pero kapag ating napag-alaman na may isang tao na kilala natin na namimighati o nalulungkot, nalulumbay, nagmo-mourn, mas mainam daw po pumunta sa kanila kaysa pumunta sa iba pang lugar na masaya at makiramay na lamang sa kanila para makapagbigay ng encouragement sa mga namimighati. So, magpakita raw tayo ng sympathy sa mga nalulumbay. At yung pagpapakita natin ng simpatyang yan ay very crucial na role daw po yan, no? Malaking bahagi na pwedeng makatulong o baka kung hindi natin gagawin ay makasama sa ibang tao na nalulungkot. Sabi po sa Matthew 5:4, mapalad o pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. So, lalo na yung mga nakikiluksa sa mga nagluluksa, sila po ang tinatawag na mapapalad dito na aaliwin ng Diyos. So, huwag nating isipin, ang hirap naman makiramay sa ibang tao kasi bibigat yung loob natin kapag nakiramay tayo. Mas maganda sa celebration na nalilift up yung spirit natin. Pero hindi raw po ganon. Dapat mas puntahan natin yung namimighati at palakasin natin sila. Huwag nating isipin na manghihina tayo dahil ang sinasabi ng talata, ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Ang Diyos ang mag-aaliw sa ating kalungkutan na dama. So pagpapatuloy po, sabi po sa verse 5-7, Sister Like, pumasok si Joab sa silid at sinabi na sa hari. Ito na, kinausap na ni Joab si David. Sa araw na ito, iniligay ninyo sa kahihiyan ng inyong mga lingkod na nagligtas sa inyo, sa inyong mga anak, mga asawa, sa asawang lingkod. Minamahal ninyo ang namumuhi sa inyo at kinamumuhian ang nagmamahal sa inyo. Maliwanag ngayon na walang halaga sa inyo ang inyong mga opisyal at mga tauhan. Matamis pa yata sa inyo na kami ay masawing lahat, basta't buhay lamang si Absalom. Kaya, lumakad kayo ngayon. Lumakad kayo ngayon din at harapin ninyo ang inyong mga tauhan at kilalanin
ninyo ang kanilang katapatan. Kung hindi, sinusumpa ko sa pangalan ni Yahweh, sa gabi ring ito'y wala isamang kawal na mananatili sa inyo. Kapag nangyari ito, ito na ang pinakamalaking kapahamakan sa buong buhay ninyo. So, makikita po natin dito yung katapangan nitong si Joab, no? Na siya po ay walang tapang na nakikipaglaban sa mga digmaan at gayon din wala rin siyang wala siyang takot na makipag-usap sa hari, no? At sabihin dito ang kanyang kamalian, no? Alam niyo po pag ang hari ay inoffend mo or ginalit mo, sinaktan mo na sa pamamagitan ng salita, ay maaari kang mapahamak. Pero ito si Joab ay hindi naman lang natakot. So, actually, talagang tama naman to si Joab, no, sa mga nangyayari. Ang mga tao ni David ay kahit na nakisimpatya sa kanya o nakidalamhati sa kanya, sila po ay na-dismay, no? Na-disheartened, nasiraan ng loob sa pinakitang ugali, no? Na hindi nararapat na dapat na ginagawa ng isang hari. So, kahit na disappointed, no? Itong si Joab ay nakuha niya pang i-encourage itong si David, no? Para tingnan yung mas importanteng bagay kaysa mag-focus sa hindi naman importante. So, sa second life lesson that we're going to take away is the word motivate. Ano yung una, Nay? Mourn. Pangalawa, motivate o mag-udyok o magpalakas ng loob, no? Mag-encourage, parang gano'n, Nay. Sabi sa Ephesians 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakaririnig. So, wag daw tayong magsasalita ng hindi maganda sa ibang tao. Ang dapat lang natin sinasabi yung bagay na makapag-build up or makaka-encourage, makakatulong sa mga nakikinig. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, na totoo po, no, yung depression. Marami pong nalulungkot sa mga sitwasyon at marami pong may hina, lalo na sa kalungkutan at problema dumarating sa kanila. Siguro nung kapanahunan nila tatay at nanay, hindi masyadong laganap ang depresyon, o kaya matitibay ang mga tao. Pero sa kapanahunan ngayon, may hina ang tao sa mga problema dumadating sa kanila. At kapag dumating at naranasan nila ang depresyon na yan, marami po ang hindi nila makayanan ang mga pangyayaring nangyayari sa kanila. At ito po ay mapapansin mo sa kanilang mga muka, sa mga kanilang mga kinikilos. Kaya dapat po tayo maging sensitive din, no? At maging ready para i-motivate sila sa kanilang sitwasyon na tinatayuan. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:11, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So, mga Christian daw, tayo mga Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos, dapat daw po tayo nag-encourage sa isa't isa. No? Ano mang magandang mga salita, yun ang siyang banggitin natin. Huwag tayong magsalita ng iba, ikababagsak ng iba, o ikalulungkot, o ikagagalit nila. Ang tamang salita ng encouragement lamang ang dapat nating i-offer sa kanila sa tamang panahon, no, ng kanilang sitwasyon. At ito po ay makakatulong sa kanila para mapagtagumpayan nila ang bagay-bagay na kanilang hinaharap. So tapusin po natin sa verse 8, isa na lang po itong verse. Sabi dito, ito na po yung nangyari kay Haring David. Sabi, dahil dito, tumayo ang hari at naupo sa may gitna ng lungsod. Nang malaman ito ng kanyang mga kawal, sila ay nagsilapit sa kanya. So, si Joab po ay nag-rebuke kay David, no? Matapang na nag-rebuke kay David.
pagkatapos niya sampalin ng katotohanan ito si David, no? Na kailangan ni David sa pagkakataong iyon. Si David naman po ay nakinig kay Joab at ginawa yung dapat niyang gawin na binahagi ni Joab sa kanya. Imbis na magalit, imbis na umiyak lalo, siya po ay nagbago ng kanyang isipan, natauhan, kumbaga, at kumilos. So, pinresent ni David ang kanyang sarili sa mga tao at ito'y pagpapatunay na siya po ay bumabati sa mga tao na nagtagumpay sa labanan. So, the third life lesson that we're going to take away is the word move. No? Kumilos, gano'n, no? So, sa maraming pagkakataon po, ang Diyos po ay nagpapadala ng mga mensahero, mga taong nag-remind sa atin, o kaya nagtuturo sa atin. Minsan, sila po yung nagre-rebuke sa atin kahit hindi natin kilala, para sa ating ikaayos. Tayo po ay dapat na teachable, no? Magkaroon tayong teachable heart na matanggapin yung mga bagay na ito. Lalo na kung ang kanilang mga salita ay may kaliliwanagan na nagmumula sa Biblia na kanilang binahagi. Sabi po sa Proverbs 12:1, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. So marami na pong ganyan sa sa ating kapanahunan, no? Pangangaralan mo, nagagalit pa. Pagsabihan mo, nakasimangot pa. At hindi tumatanggap ng anumang mga payo at paalala sa kanila. Ang tawag daw po doon ay may katigasan ng ulo. Pero ang mga taong tumatanggap ng tuturo sa kanila ay naituturing na may pangunawa. So, maging willing tayong tanggapin ang disiplina, ang mga correction, no? At sa mga bagay nito, tayo po ay matututo. At pag tayo natututo, nagiging kaalaman po ito, nagiging wisdom para sa atin. So, yung mga taong gumagamit ng mga constructive criticism ay pakinggan po natin at huwag natin silang lalayuan o itataboy, no? Tanggapin po natin to ng may kababaang loob. At ang mga taong ito ay nagmula sa Diyos para tayo po ay tuwid at pagpapakita to ng pagmamahal din ng Diyos sa atin. Sabi po sa Proverbs 9:9, matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Napagaling talaga ng manunulat na ito, no? Parang makata. Masarap pakinggan, no? At ang talatang ito ay malino na nagsasabi na ang mga taong may teachable spirit nga ay tinuturing na matatalino, no? At maaari silang maging mas matalino kapag tinanggap nila yung mga correction at mga rebuke sa kanila. So, imbes na mag-reply tayo ng sa mga taong ganito at maliitin natin sila o kaya magsumagot tayo ng may ka-philosophy-puhan, kapag tayo po ay nire-rebuke at tinuturuan, makinig na lang po tayo sa kanilang mga sasabihin. Sa gayon, tayo po ay matututo tayo sa kanilang pag-aayos sa atin at ito po ay daan para maging matalino tayo, lalo na sa harap ng Panginoon. So, alisin na po natin yung initial na sakit, no? Ng embarrassment, no? Huwag na natin isipin na pag nire-rebuke tayo, napapahiya tayo. Kaya naayawan natin yung bagay na yon. Huwag daw po tayong wag na natin pansinin yung mga sakit na yon ng kahihiyan. Ang isipin po natin, tayo po ay natututo at natutuwid sa harap ng Diyos. Sabi po sa Proverbs 29:1, ang taong ayaw magbago ay ayaw makinig ng payo.
At ang taong ayaw magbago at ayaw makinig ng payo ay mapapahamak ng walang kalunasan. Walang lunas daw ang kapahamakang tatanggapin ng ayaw makinig ng payo. Halimbawa po, nakakita na po ba kayo ng signage, no? Road sign siguro, no? Na do not pass. Huwag daw tayong tutuloy, dadaan doon sa lugar na yon kasi landslide area. Kapag ikaw dumaan doon, ano mangyayari sa'yo? Maaari ka talagang mapahamak, no? At walang lunas ang kapahamakan ngayon kasi matatabunan ka na ng lupa doon. O kaya high voltage area, do not enter. Pag pinasok mo pa rin yun, ano mangyayari na? High voltage yun eh. Sunog ka doon. At wala ng lunas doon pag namatay ka. So, wag natin po i-ignore yung mga warning na yan. Lalo na ang pagtuturo, ang mga counsel, payo ng ibang tao sa atin. Dahil siguradong magsasuffer tayo ng consequences kapag sinuway natin ang mga taong ito. Sabi po sa Proverbs 19:20, digin mo at sundin ang payo sa iyo at pagdating ng araw, pakikinabangan mo ang mga ito. So, totoo naman po yun, no? Na pag pinakinggan mo ang turo o payo ng iba, matututo ka. Makikita mo kung maling payo, pwede mong hindi na gawin to sa mga susunod na araw. Pero pag tama, mapapanuto ka at tama na yung susunod mong gagawin. So, ang Book of Proverbs na sinulat ni Hari Solomon ay patuloy at paulit-ulit na sinusulat sa kanyang nakikinig ng mga advice, counsel, rebukes at discipline. Ito ay pagpapatunay lamang na ang mga bagay na ito ay importante para maging tuwid tayo sa harap ng Panginoon. So, ang ating storya ngayong hapon na ito ay nagturo sa atin ng tatlong bagay. Yung una po ay to mourn o magluksa tayo sa mga taong nagluluksa. Ito po ay pagpapakita ng sympathy ng ating pagmamahal sa ibang tao. Ang celebration po ay may panahon yan, no? Kaya maging sensitive po tayo na kung kailan tayo dapat mag-mourn o magluksa at kung kailan tayo dapat magsaya. Yung pangalawa naman po ay yung letter M na motivate others, no? Na kapag sila po ay down, i-lift up po natin ng kanilang spirito. Ha? Motivate. Yung pangalawa. Pangatlo po yun. So, maaaring darating ang panahon na tayo po yung manghihina, no? Maaaring dumating yung pagkataon na tayo ang mahina at sila naman na pinalakas natin noon ang magpapalakas sa atin. So, gawin po natin to bagay na to, yung pag-motivate sa ibang tao habang tayo po ay malakas. So, sa huli po, sabi tumingin lang tayo sa paligid natin, maging sensitive po tayo, no? Sa pangangailangan ng iba. I-encourage po natin sila at ibigay natin yung tamang pagliliwanag sa kanilang mga isipan. Mag-offer tayo ng supportive words at mga act of services sa mga taong to. Sa huli po ay dapat tayong kumilos o move. Kumilos tayo kapag tayo po ay nirebuke ng ibang tao, lalo na kung may kaliwanagan nga ng salita ng Diyos, dapat tanggapin po natin to at tayo ay handang magbago dahil ito po ay ninanais ng Panginoon sa ating mga buhay, maging matuwid sa kanyang harapan. So, yun po ang ating pag-aaral. Delightful Sabbath po sa inyong lahat. Yes.